Heto na, US, gagawing malaimpyerno ang Taiwan Strait kung susubukan umano ng China na umatake sa isla ng Taiwan. Iyan ang nakakakilabot na babala ng commander ng US Indo-Pacific Command na si Admiral Samuel Paparo. Kung saan ayon sa paglalarawan nito ay gagamit ang US ng libu-libong unmanned submarines, surface vessels at aerial drones laban sa pag-atake ng China. At sa pamamagitan umano nito ay maaari nilang gawing miserable ang buhay ng mga sundalo ng China sa loob ng isang buwan na magbibigay naman ng maraming oras sa Admiral para sa lahat ng bagay. At nang tanungin ng karagdagang detalye si Admiral Paparo tungkol dito, ay sinabi nitong hindi niya maaaring sabihin ang buong detalye patungkol dito, subalit iginiit nito na ito ay totoo at maisasagawa nila ito. Sa katunayan, noong August ng nakaraang taon ay naglunsad ang Pentagon ng tinatawag na Replicator Initiative na naglalayong lumikha ng mga libu-libong autonomous throwaway robots sa loob ng 18 hanggang 24 na buwan. Kung saan sinabi noon ni Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks na layunin ng Replicator na labanan ng pinakamalaking kalamangan ng China pagdating sa bilang ng mas maraming barko, mas maraming missile, mas maraming tao. Sinabi ni Hicks na aagapan nito ang dami ng People's Liberation Army sa pamamagitan ng kanilang sariling dami, ngunit mas mahirap itong planuhin, mas mahirap tamaan at mas mahirap talunin. Kaya naman dahil dito ay hindi na nakapagtataka na matagal na talaga itong pinaplano ng US laban sa agresyon ng China. Ang mga pahayag na ito ni Paparo tungkol sa Hellscape Strategy ay kasunod lamang ng malawakang military drill ng China sa paligid ng Taiwan, kung saan ay nagawa nga nitong pumalibot sa isla at ipinakita ang kanilang kakayahan sa joint forces. Gayunpaman, bagamat naipakita ng China sa Taiwan at US kung gaano nila kabilis pinalibutan ng Taiwan, ay naging malaking pagkakataon naman ito para sa US military na pag-aralan ng estratehiyang ito ng China. Kung kaya't kumpiyansa si Admiral Samuel Paparo na magagawa nitong gawing malaimpyerno ang Taiwan Strait laban sa mga Chino. Gayunpaman, ayon sa isang naval expert at retiradong opisyal ng PLA Navy na nagngangalang Wan Yunfei sa Global Times, na napagtanto na ng US na ang konbensyonal na paraan sa labanan ay hindi makatitiyak ng tagumpay laban sa PLA sa Taiwan Straits, kung kaya't kumakapit ito sa hindi pangkaraniwang pamamaraan ng giyera gaya ng tinatawag na Hellscape upang hadlangan ang PLA. Sinabi rin ni Wang na kakailanganin umano ng US ng mga command platform upang kontrolin ang kanilang libu-libong unmanned weapon, kung saan ay may kakayahan naman umano ang PLA na pigilan ang mga platform na ito o i-jam ang kanilang mga signal. At upang magkaroon ng command platform ang US sa mga unmanned weapon nito, ay kakailanganin nitong magpadala ng aircraft carrier malapit dito. At kung magpapadala naman umano ang US ng kanilang mga aircraft carriers sa rehiyon, ay maaaring gamitin ng PLA ang kanilang mga anti-ship ballistic missiles upang panatilihin ang mga aircraft carrier ng US malayo sa First Island Chain. Kaya't bagamat ang US umano ang may pinaka-advanced na teknolohiya sa militar at may pinakamalaking plota ng militar na mga drone sa buong mundo, at ang kabuuang lakas ng militar ng US ay higit na mas superior kaysa sa PLA, ay hindi pa rin umano maaaring lubusang magamit ng US ang kanilang mga kalamangan sa Taiwan Straits. Gayunpaman ay kinumpirma ng Taiwan na ang ilang sundalong Amerikano ay nakaistasyon na sa mga islang malapit sa China, kaya't kahit wala ang aircraft carrier ng US para kontrolin ang mga drones nito, ay posibleng may command platform na din ito sa mismong Taiwan na pinapangarap makuha ng mga Chino. Bukod pa rito, ang Taiwan ay nakapag-develop na rin ng maraming klase ng drones laban sa China, at ang ilan sa mga pinaka-advanced na drone ng US ay kaya rin nilang ipadala sa Taiwan Strait kahit nasa Japan sila. Kaya't baliwala ang sinasabi ng China na hindi makalalapit ang command platform ng US para sa mga drones nila, dahil bukod sa napakaraming pinaka-advanced na kagamitan ng US, ay tiyak hindi rin nanaisin ng China na pasabugan ang aircraft carrier ng US, dahil tiyak ay mas matindi ang kayang ibalik nito sa mga sundalo ng Komunistang Partido at kahit pa sa mainland nito. Kaya't walang magagawa ang China sa estratehiyang ito ng US laban sa kanila, dahil kakailanganin muna nilang labanan ang pinagsama-samang kakayahan ng mga drones ng Taiwan, US, Japan at iba pang drones ng mga kaalyado ng Amerika.
At sa paraang ito nga ay mawawala ng kasaysayan ang pag-atake ng China dahil ang labanang ito ay magsisilbing labanan lamang ng mga drones laban sa mga sundalo ng China. At kung ang China naman ay gagamit lamang din ng mga drones sa pag-atake nila, ay wala rin silang mahihita kung hindi sila makalalapit sa isla. Kaya't kakailanganin pa rin nilang ubusin ang mga pinaka-advanced na military drones ng US at mga allies nito. Bukod pa rito ang paggamit nila ng drones para umatake sa Taiwan ay maaaring magsilbing daan rin para sa Taiwan na gumanti ng pag-atake sa military bases ng China dahil kung drones lang ang lulusob sa Taiwan ay magkakaroon ng mahabang panahon ng Taiwan para gumanti ng pag-atake gamit ang drone sa mga military bases ng China. At ang mas masaklap pa para sa China ay kung ang mga military drones ng US at mga allies nito ay lihim ring aatake sa mga military bases nila. Kaya't sa puntong ito ay tila nga wala pa ring paraan ng China upang makasiguro sila na ang Taiwan ay kanilang makukuha. At dahil nga sa revelasyong ito ng Amerika, na kaya nilang magsagawa ng isang malaimpyernong estratehiya gamit lamang ang mga military drones nila, ay malinaw na magagawa nila ito saan mang panig ng mundo at malinaw rin para sa lahat na sa larangan ng digmaan ay wala pa rin makahihigit sa mga Amerikano. Kaya't ganitong senaryo rin ang maaaring kaharapin ng China sa West Philippine Sea kung saan dahil sa dami ng military bases ng US sa bansang ito ay obviously kahit gaano pa karaming drones ang kanilang gamitin ay magagamit nila laban sa mga Chino. Pero iyan lang naman ay kung susugal talaga ang China na makadigma para sa ating mga isla. Subalit malinaw naman na hanggat wala nga ang Taiwan sa kamay nila ay hindi sila makapoporma sa iba dahil tanging ang Taiwan lang ang higit na magpapalakas sa kanilang puwersa. At ang pagsalakay nila sa iba nang wala pa ang Taiwan sa kanila ay tiyak na magdudulot lamang sa kanila ng napakalaking problema. Kaya't hanggat malabo pa nilang makuha ang Taiwan, ay malabo pa rin silang sumuong sa isang digmaan laban sa iba. Kaya't kung mapapasubo sila laban sa Pilipinas, ay malaki ang posibilidad na mas matindi pa sa Taiwan ang aabutin nila dahil sa dami ng military bases ng US sa Pilipinas ay mas malaya itong makagagalaw laban sa China at baka nga sa mga military drones pa lang ng Amerika ay maubos na ang sandatahan nila. Iyan ay malinaw para sa China kaya't sa loob ng mahabang panahon ay puro pananakot lamang ang ginagawa nila at hindi sila sumusuong sa isang aktwal na giyera.